Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito mga kaibigan, pag-usapan natin itong latest update tungkol dito sa mainit na usapin na tumistigo na ang ilang pulis laban dito kay dating Presidente Digong dito po sa usapin ng ICC. Kung magugunitan nyo mga kaibigan, ay lumabas sa social media na kumalat ba't mayroon po itong ika nga po'y batayan na nakausap na ng ICC. Ang 50 pulis active, I'm very sorry, 50 pulis, yung iba ho ay retired na at yung iba ho ay active duty pa. Mga kaibigan, sa puntong ito ay bigyan po natin ng linaw ang usaping ito. At siyempre, itong paglabas ng warrant of arrest. Mga kaibigan, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Yun na lang po. Antayin na lang po natin pag lumabas na yung warrant. Actual na po silang nakausap. Ang impormasyon po natin na nakuha ay nakipag-ugnayan na ang ICC dun sa mahigit 50 na mga active and retired police officers the past 2 weeks. No? Yun po ang nakuha natin impormasyon. The past 2 weeks po, meron na po ba kayong, kasi po halo po ito, active and retired officials. May mga nakausap po ba kayo or kilalang nakipag-ugnayan na po sa kanila dito po sa 50 ito? Hindi po kasi pwedeng mapangalanan kasi mangangani po ang kanilang buhay dahil sila ngayon ay ma-identify na pwede silang maging testigo laban po kay Duterte. Kaya yun po yung confidentiality clause po nila. So wala po kayong nakakausap ni isa dito po sa 50 kung saan nakipag-ugnayan po ang ICC? Hindi po tayo pwede mag-comment sa ganyan mga tanong po. For their safety. Alright. Pero meron po bang balita kayo or doon po sa nakukuha yung impormasyon na talaga pong ito pong 50 ito ay willing pong makipag-cooperate po sa ICC? Nasa sa kanila po yan. Kung hindi po kasi sila mag-cooperate, ay meron ng ebidensya laban sa kanila. Implicated po sila. So ito po yung kanilang opportunity to exonerate themselves. No? Pagka hindi po sila sumagot dyan, ay magiging suspects po sila. At ganun po, pagka tuloy-tuloy po yung investigasyon na hindi nasasagot yung ebidensya laban sa kanila, eventually, ay may elevate po yung kanilang status. At it may lead to an arrest warrant ng via Interpol. Kaya yun po. At sagutin ko lang po itong posisyon ng DOJ spokesman. Liliwanagin po natin, DOJ spokesman lang po ang nagpahayag na to na ang ginagamit niyang na posisyon ay yung statement ng Solicitor General si Guevara na dating DOJ po ni Duterte. So ito po nag-aabogado ito kay Duterte. At pagka sinunod yan ng mga pulis, sila po ang mapapahamak dyan kasi sila po yung may asunto na hinaharap. Yung pong sinasabing bawal mag-cooperate yung gobyerno or government officials, this is in relation to your official status. Kung magbibigay ka ng dokumento o magbibigay ka ng pahayag na hindi ka involved sa case, pero ito po involved sila sa case. Kaya hindi po sila pwedeng hindi sumagot dyan. At tingnan na lang nila yung naging experience sila nung panahon ni Duterte na sinabi niya na, sige, patayin nyo yung mga tao, ako ang bahala sa inyo. O ano nangyari nung sila ay nakasuhan, yung kay Kian de los Santos? Sila rin yung nakulong. Inarbor ba sila ni Duterte? Hindi.
Kaya pagka sumunod pa sila dyan sa advice ni Guevara na ito ay dati ni Duterte, ay lalo sila mapapahamak. Ako po naniniwala na si President Marcos will say what he needs to say, but eventually he will do what he needs to do. Yun na lang po. Antayin na lang po natin pag lumabas na yung warrant. Alright, shoutout po sa lahat. 1PH shoutout. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ho sa inyong video clips. Pwede po nating suportahan. Iyan 1PH, Ma'am Cheryl Cousin. Maraming salamat po. Eto, napakainit na usapin nito. Gusto ko lang po magbigay ng sa lahat ho ng hindi pa nakakaalam. Baka ho magtataka kayo kung bakit nagsasalita dito tungkol sa issue ho ng ICC. Itong dating Senador Antonio Trillanes, makikita nyo po diyan sa rolling ng video. Dating Senador Antonio Trillanes po ay isa sa mga complainant. Isa sa mayroon po ditong access sa internal po ng ICC. Kaya gusto ko pong ibahagi sa inyo, bigyan po ng linaw ay bago ko po ito ipakalat at gawin ng munting pagtatalakay ay nagkakaroon po tayo ng pagsusuri. Ito nga ba ay may katotohanan o haka-haka lang ba? Ang gusto ko pong ipunto, hindi po ito haka-haka, may batayan po tayo. That's why binibigyan ko po kayo na ika nga po ay mga video clips at nasa ganun po may proof po tayo dito sa ating pinagbabatayan, lalo't lalo na dito sa sensitibo na usapin ng ICC. Okay, at dire-diretso po tayo. Palakpakan muna pang pagana at maliwanag po diyan na medyo tipid ang mga binibitawan na pananalita nitong dating Senador Antonio Trillanes tungkol dito sa ika nga po ay tumistigo na. Yung iba ay tumistigo na. Ayon po sa gulong ng video, laban dito kay dating Presidente Digong. At sabi nga niya, for the security reason, protection nitong di umano ay tumistigo na laban sa dating Presidente Digong ay hindi kailangang pangalanan at siyempre hindi dapat manggagaling po sa kanya, but doon sa nakuha niya ng mga impormasyon na ito po ay mayroon na di umano na tumistigo at yung iba ho ay hindi tumistigo. But ang tanong ho dito ay bakit hinaharang ng ika nga po'y ating administrasyon, mga kaibigan, hinaharang ng gobyerno dahil maliwanag din po diyan ay lalabas at ang warrant of arrest. Muli kong ulitin, hindi sinabi po ang pitsa, hindi sinabi kung anong araw, hindi sinabi kung anong buwan, basta't lalabas po ang warrant of arrest at mauna-unawaan po natin ang posisyon ni dating Senador Antonio Trillanes kung ang binabanggit lang niya po ay basta't lalabas ang warrant of arrest. Importanteng mahalaga mga kaibigan, itong binitawan niya ho, na ika nga po hintayin natin ang paglabas ng warrant of arrest. Katulad nga po ng vlog ko before, nung nakaraang araw. Ano ang magiging final decision dito? Ano ang magiging final posisyon ng ating kasalukuyang kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ko na po isa-isahin dahil kukulangin po tayo sa oras. Dumako na lang po tayo dito na ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang jurisdiction ang ICC sa ating bansang Pilipinas. Kaya sino mang pulis, ayon po dito sa DOJ na kanilang press conference, na active duty na sino mang pulis
ay dapat kasuhan kung makikipagtulungan po sa ICC. Yan po ba ay ika nga po direktiba na sabihin o sinabi ng ating Pangulo sa DOJ upang ipakalat po sa ika nga po press conference, mga kaibigan? At nagtatanong lang po tayo sapagkat importanteng malaga itong ika nga po sinasabi ng posisyon na ni dating Senador Antonio Trillanes na ito po ay aking perception din, pananaw. Hintayin po natin ang paglabas ng warrant of arrest. Kung sasabihin ba dito ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, sige, hulihin nyo si Digong. Mga kaibigan, kung sasabihin ba dito na hindi pwedeng hulihin si Digong. Dahil walang po ang pamimilian dito pag aktual na, nandiyan na ang warrant of arrest. Hintayin po natin dito ang dalawang word lang. Hulihin mo si Digong. Hulihin nyo kapulisan si Digong. Pwedeng mangyari po yan. Pwedeng mag-utos po ang ating Pangulo. At pwede rin yan sabihin, huwag niyong hulihin yan. Walang karapatan ng ICC. Kaya tama po, sinisigundohan ko. Ay ika nga po pananaw dito at pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. Magbabago pa ang posisyon dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag aktual na nandiyan ang ika nga po'y warrant of arrest. Nako, matindi mga kaibigan. Sapagkat mga kaibigan, kalat na kalat sa social media ng mga batikan na analyst. Isang taktika, isang strategy. Kunwari pinapaikot. Itong si Digong. Papi po ito padaan. Na kunwari kinakampihan. At nasa ganun hindi makapag-prepare na tumakbo ng China para magtago. Ay pag nga naman sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sige, papayagan ko ang ICC na ulihin ang dating presidente Digong pag nandiyan na ang warrant of arrest. Baka pag nadinig yan ng dating presidente Digong ay tumakbo at magbalot-balot na at magtago diyan sa bansang China o kung saan man siya gusto magtago. Yan ay isang punto de vista, public opinion mga kaibigan, na karamihan din po na batikan ng mga analyst. Ayan din po ang kanilang posisyon. That's why nasabi na nauunawaan ko po ang sinasabi dito ang gusto ring ipunto ni dating Senador Trillanes. Hintayin po natin ang warrant of arrest at hintayin po natin at alam niya, ayon sa kanyang nararamdaman, magbabago ang posisyon dito at ang pananaw ng ating kasalukuyan kagalang-galang Presidente Marcos. Okay, alright. Ang malinaw po dito, ang maliwanag ay di umano ay mayroon tumistigo ayon po sa gulong ng video. Di umano, diyan po laban sa ating dating Presidente Digong at siyempre, hintayin po natin ang paglabas ng warrant of arrest. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat at diyan po sa comment section. Inaanyayahan po kayo. In reaction, pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.